Hello everyone! So today pupunta kami ng La Union and then Baguio. Bale, ayan kasama ko si Jojet. Ako na naman ang driver as usual. At ayan maulan nga ngayon sa may NLEX. Pero sana pagdating namin ng La Union hindi ganoon kaulan kasi paano kami maliligo? At ayan nandiyan din si Mama, si JJ at saka si Mami Toto. Nag-stop over lang pala kami para kumain ng brunch namin dito sa NLEX. At ito nga kami kumain sa Kenny Rogers. Na-stress nga kami kasi sobrang laki ng mga serving nila. Parang kinain na namin yung buong meal namin for the day. Kumuha din kami ng Auntie Anne's na box. At ayan si JJ. Are you okay? Dahil hindi pa nga kami nakapagkape kaninang umaga, huminto kami ulit sa isang stopover sa NLEX para mag-take out ng coffee. Nakakatuwa nga kasi itong dalawang crew ng McDo, namimitas ng mangga. At ayan na nga yung order ko. At ito yung laman ng box na binili namin kanina. May pretzel at saka mga sticks. Nagulat nga kami kasi nakita namin dito yung sa Coco Melon, si JJ. Ayan siya na mascot. Hey guys. JJ! 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 Coconelo. Hello, Coco Melon! Hi! Thank you. Bye-bye. Pa yung cocomelon na. At habang nag-enjoy kami ng aming semi-merienda and coffee break, nagulat kami sa kanila kasi bigla nilang bineso si JJ. Nakakatuwa tong grupo na to. Finally, nagising na rin si JJ namin. Kaya ayan, nagpapapicture daw siya kay JJ Mascot na almost everyday niyang pinapanood sa YouTube. Nagpatuloy na nga kami sa aming pagmamaneho papuntang La Union. Sana talaga hindi maulan later kasi sayang yung beach. Nag-stop over din pala kami ulit ni Jet sa 7-Eleven para bumili ng iba naming kailangan para sa trip na to. Spontaneous ng trip na to kaya hindi kami nakapaghanda ng mga baon namin. Kaya mostly kumakain lang kami talaga sa labas dahil wala nga kaming baong ulam. At ikinakarga na nga namin yung mga pinamili namin. Malapit na nga kami at kakain pala muna kami dito sa may Kabsat. Ang daming parking area niya na nakahiwalay sa mismong building ng restaurant. Pero walking distance lang din naman. Kaya okay na rin yung location niya. Sabi kasi ni Jet, matagal na daw nila itong gustong kainan ng mga friends niya. Kaso hindi sila nakahinto. Kaya gusto niya daw kumain dito. At so far, ang ganda naman ng interior nila at ng service nila dito. Yung comment lang talaga namin is sobrang lakas ng speaker nila. Tumadagundong talaga. Parang pang bar talaga. And hindi naman sila mabiblame kasi restaurant and bar sila. Ayan nga yung menu nila. At meron din silang lounge area sa likod. Kaso for check-in guest lang daw yun nila. At ayan na nga yung food namin. Buttered chicken at sinigang na bangus. Ang laki talaga ng serving nila and sulit talaga sa price. Dahil tapos na kami mag-dinner, pupunta na kami sa aming hotel.
sa EM Royal Hotel and Beach Resort. Malapit lang din siya dun sa may restaurant itself at ang dami din nilang parking area. Natuwa din kami kasi grabe yung assistance ng staff nila at meron din silang elevator kaya hindi kami nahirapan sa pag-unload ng mga gamit namin kasi talagang inassist nila kami with everything. Super warm and nice din ng mga staff nila kaya sobrang nire-recommend ko itong hotel na to kasi talagang inassist nila kami in every way that they can. Dito nga kami mag-i-stay sa second floor. Bale, binook namin siya sa Agoda at asa 5,000 siya if I'm not mistaken. Double room yung binook namin. May problema nga kami kasi itong batang to, ang lakas pa ng energy niya. Dahil natulog nga siya sa buong biyahe. Kaya ayan, naghahanap kami ng pwedeng panglibangan niya. Buti na lang may TV sila dito. Ito na nga ang view sa veranda namin, yung harapan ng hotel. Hindi namin nakuha yung beach view. Hey, JJ! Yabang naman yun! Ito yung kanilang CR. Complete naman siya. Tapos yung shower niya may heater din. Which is a plus kasi mahirap nang walang mainit na tubig for the oldies. Pagod na ang driver nyo. Pero nagwawala na naman tong batang ito. Kaya naisipan namin ni Jet na panoorin muna siya ng Miss Rachel or ng Elmo kung ano man. Sobrang late na nga at ayaw talaga niyang matulog kaya nag-decide kami na maglakad papunta sa Shell. Kasi nga itong grocery nila dito sa hotel, walang mga ibang snacks na kailangan namin at coffee. Malapit lang naman yung Shell dito, talagang sa may entrance lang. At andito na nga kami. Kumuha kami ng iba't ibang coffee para tomorrow. Kasi hindi nga kami nakabili earlier. At buti na lang meron silang tingi-tingi dito sa Shell na to. Nalimutan din kasi namin bumili sa 7-Eleven. At of course, ang aming paboritong sitong green at iba pang mga necessities. Babalik na nga kami ng hotel dahil bukas ay mag-enjoy pa kami. Mabuti na lang, shortly after namin bumalik ni Jet, nakatulog na rin si Boss Amo. Hoy mama, ano na? Hi. Good morning. Good morning. Ano ka? Americanis. Hello. Hi, buenos dias. Sleep pa. Medyo late kaming nagising. Mga around 8 na kami nagising lahat kasi napagod nga kami sa biyahe. At napagod din kami kay Boss JJ. After nga namin mag-light breakfast at coffee, magsiswimming na kami. Iyak-iyak na yun. Binihisan ko lang eh. Banana. Oh, si nanay. Si nanay. Nagustuhan talaga namin tong hotel na to kasi meron nga siyang pool area at beach access na rin.
bumalik nga muna ako sa may sasakyan kasi nalimutan kong ibaba kagabi yung ibang gamit namin for swimming at yung tripod ko. At ayan, kukunin ko lang yan bago ako mag-proceed doon sa beach area. Nauna na kasi sila doon. Nagulat nga kami kasi si mama natumba siya ng wave. Anak kasi ng wave dito sa La Union. At nakita nga namin yung aming tita at mga pinsan. Hindi kami nag-usap. Kaya sobrang nakakatuwa na magkita kami dito. Nagkita pa dito. Iba talaga si... Hindi nag-usap pero nagkita. Ayan. Hi! Nakitang natumba. Vlog. Ale, nagkita rin. Dali nga. Parang hinila kayo. Tara na, nag-uugo. Wow, Rosalia. Na may doktor na, may paramedics. Ay, inaanak. Ang cute. Huwag sa malalim. Ayan, oo. Binibidyoan ko lang kayo. Dami mong dami mong support system. Okay lang, girl. Okay lang ako, girl. Yan lang, girl. Parang sinasakripisyo siya sa dagat. Pasain niyo na yung ulo. Ayan na. Ayan na ulit. Next wave. Next wave. Ayan na. Ayan na. Isa pa. Another wave. Ang hirap talaga ng alay. Oh, sige, ibaba mo rin yung manok. Oo. Hindi lang parang, wala na. I'm done. Gano'n na siya. Kain lang ng kain, Kasi inalay ko rin siya sa dagat. Inalay ka sa dagat? Ano na siya? I'm done. Grabe, iyak niya talaga. Takot sa dagat. So, flavor. Ano naman yung bibig? Hey, say hi. Yo, say yo. Yeah, yo. Wow. Yeah. Wala ba itong back cam? Yan, di ba? Ay, yung front cam. Yeah. Naligo na ba si JJ? Oo. Nambes ko na inalay dyan kaya... Alay ka din, Nita? Ayan o, cute. Ay, chicken o. Kain. Ang cute. Sinawera lang ni Jet si JJ kasi nga marami siyang sand masyado sa mukha at nagpahinga lang sila dito.
At sabi nga nila tita ay kailangan na nilang umalis dahil punta pa sila ng main beach at magsusurfing. Nagpaalam na nga kami kila tita dahil magkaiba nga yung mga schedule namin. O, ingat! Sakay sa main beach na kayo? Mag-surfing ka na? Go, go, go. Bye-bye! Bye-bye foreigners! Bye-bye mga foreigner! Bye-bye! Bye-bye na po, ingat! Lilipat na rin kami sa may pool area dahil sobrang lakas na talaga ng waves. Pwede naman yun, nilakarin nyo doon, 4 kilometers. Layo, be. Oh. Wow. Ano ba yan? Buksan mo daw yung ano niya, shower, mami. Nakakaloka yun. Malamig. Parang kaya sa dagat. Video. Hi! Anong ginagawa nyo? Nagpapamasahe ng likod. Libre. Libre massage. Why did I even ba? Dito tayo sa kiddie pool version. May bata pong akala mo malulunod. Pero napakababaw lang po ng tubig. Oh? Can you say tita? Tawa. You don't like the sun? Ayaw nga ng buhangin. Kaya yun, parang langoy manok. Langoy, JJ, langoy. Down. Down, tuloy. Yeah. Tapos na, ayan. Tara, let's go. Tara na. Nandito ka na, Ningo. Saan tayo punta? Magdadrive na nga kami papunta sa may Masa Bake House. Sikat siya na bake house and at the same time restaurant din siya dito sa may La Union. Mga asa 1.5 kilometers lang siya from our hotel. At marami din siyang parking area. Ito na nga siya, para siyang warehouse style na concept. At matagal na daw gustong balikan ni Jet dito dahil masarap na yung kanilang Queen Aman dito. Mahilig kasi kami sa bread, yung family namin. Kaya pag may mga bakery ganito, gusto talaga namin puntahan. At ito nga ang kanilang menu for their food. And yung mga available nilang bread. Sobrang nasarapan kami sa kanilang pan de coco at Spanish bread. Asa 18 pesos per piece siya. Pero kakaiba talaga. Sobrang sarap. At o-order na nga muna kami. Ang aking pamangkin ay sobrang busy rin. Hi! Okay. Sobrang nakitan kami dito sa sombrero nila na merch. Anak ng tinapay, kaya kumuha kaming 4. Nang tagi-isa. Si JJ lang talaga ang wala kasi ayaw niya nga talagang magkalo.
Nag-check na nga kami ng hotel para mag-ready na umalis papuntang Baguio. Ibirin mo ka sa Tara ma. Hindi naman nag-ano, 1 hour 30. 1 hour 30. Pasok mo mga sa akin. Baka andyan sa ano yung sa brown. Tug. Na kami. Bye-bye. Babay daw ma. Bye-bye. Sapa ang dad ko. Go home na. Ay, dapat pala sa Baguio. Malapit na lang din kasi from San Juan, La Union yung Baguio. Parang asa 2 hours lang according to Waze. Pero bago kami dumiretso ng Baguio, dinaanan namin yung friend ni Jet at ninang ni JJ. Huminto rin kami sandali dito sa may daanan papuntang Baguio dahil nakakita nga kami ng singkamas. At si Mami ay nagpabili din sa amin ng bunga nga ng malunggay. Bali tig 90 pesos pala yung isang buong tali na ganyan ng singkamas. Tapos yung bunga ng malunggay nakuha namin ng 30 pesos. Diretso na ulit kami sa pagmamaneho papuntang Baguio. At ito nga kami dadaan sa may Marcos Highway. Yan nga yung malapit na daanan from La Union. Dahil medyo late na nga kami nakarating ng Baguio at maulan din, napagdesisyonan namin na mag-i-stay na lang din kami dito ng overnight bago umuwi. Kasi mamaya pag uwi namin sobrang dilim na at pagod na nga ang driver nyo. Andito na nga kami sa SM Baguio. Bale, dito na kami magdi-dinner. Pumila din ako dito sa may Richie Chocolate para bumili ng kanilang truffle. Lagi ko kasi ito nakikita sa Facebook Reels ko. At ngayon nakabili na rin ako sa wakas. At may iba pa silang binibenta pero ito na nga yung kanilang truffles. Dumaan din ako ng department store ng SM at nakasale nga itong mga Mofusand na merch nila. Kumuha ako ng sticky notes at saka itong bag tag ng Mofusand. JJ, tara na! Wag dyan! Doon kami sa may food court na SM kumain dahil di nga kami makapag-decide. At ito na nga yung pag-i-stayan namin. Elmark Cabin. Mga asa 1.5 kilometers lang siya from SM Baguio. Kaya ito na yung binook ko sa Agoda. Late na nga kami dumating. Yung check-in time is 2 p.m. at dumating kami ng gabi na. So, hindi namin ma-enjoy yung stay namin ng gusto dahil nga less than 1 day lang kami mag-i-stay. Pero okay lang yun. Ang mahalaga, meron kayong matulugan na maayos. Ito nga pinagstayan namin, good for 8 siya. At asa 3,000 siya per night. Okay naman, may water heater din sila na pangligo. Good morning. Good morning. Ano ba yun? Ang buhok mo, Bi. Maiya ka. Okay, payment pa sa lugawan. Chika siguro. Ikaw mag-ano dyan. Sarado mo. Sarado mo yung door. Ayan, grabe, Bi. Grabe, Jet. Sarado mo na. Bye-bye. Mag-check out na nga kami. Ito po. May pag-ganun-ganun pa siya. Tanong mamaya, baka hindi mo maalis dyan. Bilan mo daw siya ng ganyan. Mahal yan ah. Bili tayo ng ganyan, be. Cute-cute naman. Solo picture. Kiss. Ito sa mo. 1, 2, 3. Mga arte naman. Kami sa Baguio. Kamusta? Morning.
Bangkok ang bangker. Punta na nga kami ng Hangar Market. Malapit-lapit na lang din dito yon. Less popular siya na market dito sa may Baguio. At sabi nila mas mura nga daw dito yung mga fruits and vegetables as compared dun sa pinaka main market. Ayan nga yung mga price list nila per kilo yan. Sobrang mura talaga. O i-compare mo yung presyo sa groceries, parang 1/4 lang yung presyo nila. At mag-iikot pa nga kami ni Jet para bumili pa ng ibang pampasalubong sa aming family and neighbors. Pero ito, minto muna kami dito sa may kapehan. Nagbenta sila ng mga beans. At ayan, pagka-uwi ko nga nagulat ako kasi sobrang tapang talaga nung kape nila. Yay! Buying coffee ha? Hulo. Tikman na naman niya yan. Sa'yo na yung pera? Pambayad natin yan. Akin na yan. Give to tita. Kaya kung magagawi kayo dito sa may Hangar Market, highly recommended talaga itong Kape Umali. Bukod sa mura, sobrang tapang pa ng coffee nila. At ayan, may chop suey set. Kumuha kami ng 2. At nakita rin namin tong beanie na to. Kaso si JJ, ayaw niya pala talaga ng may sombrero or anything na sa ulo niya. At ayan yung ibang paninda dito. At yung isang pinunta namin, yung strawberries. Kasi mura nga dito, kaysa doon nga sa may Minds View daw. Kaya kumuha na kami nung kanilang Sweet Charlie na variant. Sobrang tamis talaga niya. Yun yung mas malaki. Ito, nagsisi kami kasi hindi ako kumuha ng 2. Isa lang yung kinuha kong white strawberry. Sobrang sarap niya. 150 lang yan per pack. Pagkatapos nga namin mamili ay dumiretso na kami dito sa may Camp John Hay. Itong chocolate batirol na restaurant and at the same time cafe din. Ayan na nga ang ating baby. Bale, hindi na kailangan ng reservation, walk-in lang. Tapos meron silang card payment din at ang dami pa nilang payment options na iba. At ayan, napakaganda nga ng itsura niya, alfresco siya. Tapos maraming plants. Order daw siya, ma. Sige, anong order mo? Anong order mo? Anong order mo, ha? At ito na nga ang kanilang menu. Asa 200 to 500 yung price ng meals nila. Gagawin niyang kamyas to, mahal-mahal. Sarap, me. Perfect. Tikman mo yung strawberry. Yung kahang mo yan. Sarap. Pero gusto niya pa rin ng asin. Nakagalit si Jojo kasi ginawa daw kamyas. Hindi naman siya may asin. Tama lang. Mahal yan na ka. Pag binitawan mo yan, iiwan na kita dito. Kala ko may asin na yun. Ito nga. Sarap na. At ito nga yung aming in-order, buttered chicken. Tapos, kumuha din sila mother ng boneless bangus or daing na bangus. At ang aming rice. Tapos, kare-kare para may sabaw. Cheers, kain tayo. Anong kain sa inyo? Mangan tayo. Mangan po, mangan. Pwede makahingkot siya dito. Ayan na yung order ni Imaw. Ang cute-cute nga nitong pusa nila dito na nangihingi ng food. Suplado nga lang. At ayan, tapos na nga kaming kumain, malapit na. Kaya na picture taking na muna sila dito sa may mga signages. At ayan nga yung kanilang restaurant. Pagkatapos namin kumain ay huminto na kami sa may Minds View para bumili ng mga pasalubong at iba pang mga souvenir. Ayan, kinuhaan ko nga si Papa ng kanyang pangamot na kahoy. 3 for 100 daw yan. Kumuha din ako nito. At ayan nga yung price nila. Sa 100 pesos, 7 na makukuha mo. Although, ayun, cute lang talaga yung serving. Pero, talagang vegetarian ka. Okay na okay yung price dito sa may Minds View. At after nga namin dito ay tumingin pa kami sa iba pang paninda. Ayan, kumuha nga si mother ng kanyang bagong chinelas. 150 lang yan. At itong 2 for 150 na pot holder. Ayan.
Pumunta na rin kami dito sa may Mines View Park para magsuot ng costume. Ang daming halaman. Ang daming halaman. May naglalaway dyan kaso wala nang tira. Ang cute! Nagpa-picture din kami dito sa may St. Bernard na to. 100 pesos per shot daw. Or rather per posing. Nakabayad kami ng 200. Ang cute-cute niyan. At si JJ nga takot na takot. At dumiretso na kami dito sa may costume. 50 pesos per head daw. Tuwang-tuwa kami dito sa costume ni JJ. Kasi nga, ayan bagay na bagay sa kanya. Ang cute-cute talaga. Natuwa din sa kanya si nanay. JJ! JJ, tita! Cute ng kuting! Dalawa na sila. Ito kay nanay. Yeah. Mama, dito ka. Pupunta pa sana kami dun sa may dulo para mag-picture taking. Kaso ayan nga may signage. Bawal daw dumiretso doon yung mga nakasuot ng Igorot costume. Kaya dito na lang kami sa may labas niya, banda. At ayan, magpa-picture na lang nga daw sila dito kay Bambi. 100 something din ang binayad nila sa picture na to. At naiyak na nga si JJ dahil natatakot nga siya kay Bambi. Halika na. Thank you, Bambi. Huwag naman na ba? Kinakabahan. Video. JJ! Hagis mo. Ibinalik na nga namin yung costumes. At naiyak nga si JJ kasi feel na feel niya ang kanyang Igorot costume. Si Mama hindi na nakapagpigil at kumuha nga ng mga cactus daw na i-display niya sa may labas ng kanyang bintana. Buti na lang ay tig 50 lang dito. Bumili pa nga kami ng mga additional na pasalubong dahil baka makulangan kami sa ipamimigay namin sa neighbors and other friends. Ayan. At ayan, mababa na nga kami ng Baguio. Pero this time, sa may Cannon Road kami dadaan para makita namin ulit yung Lion's Head. Dahil yan talaga yung lagi namin pinagpipicturan ever since tuwing pumupunta kami dito sa Baguio. At andito na nga kami sa may Lion's Head. Bale, pipicturan ko lang ang mag-ina para may remembrance sila. At si Mami din. Kana, uwi na tayo. Punta tayo kay Manawag. Star Lion. Bye-bye. Napilitan lang siya magbabay. Ito naman yung trip niya sa Baguio. Trip natin sa Baguio. Saya naman. Nakaka-fresh lang sila. Kasi, Dito babaklakin. Natikitan kami. natikitan kahit tama yung pinarkingan. Halos mag-isang oras. Mami, kamusta ang Baguio? Nangunguna. Ha? Nangunguna ako. Hindi pa Supon na. malamig. Di pa gaano malamig pero ang allergy ko sa lamig lumabas. Ikaw, Mama. Okay lang. Ano favorite? At ito nga pass one at a time dito sa tulay na to. Medyo scary. Pero ang mahalaga ay makauwi tayo ng maayos. At andito na nga tayo sa expressway. Papunta pa tayo kay Manawag or Our Lady of Manawag Shrine para magdasal at maglight ng candles. Kasi ang naisip namin is dadaanan naman din namin bakit hindi pa namin puntahan. At ito nga kumuha kami ng kanilang wishing candles na binibili dun sa may labas. Tig 100. At ito yung kanyang prayer before lighting the candles. Ayan, kung nag-wish na kami ng aming mga hiling. At a-attend din kami ng misa. Ito na nga ang kanilang church. Under construction siya at the moment. At ito yung nasa main altar niya. Uwi na nga kami.
Dahil tapos na ang misa. Bye-bye! Bye-bye, Manawag! Bumili din kami ng tupig dito sa may tapat. At kumuha din ako nitong para sa mga pusa ko. 750 siya. Natuwa naman sila. At ayan pa, sunset na nga. Nagpalinis din ako ng windshield dito sa may gas station kasi sobrang putek na. At dito na kami nag-dinner sa Chowking para dire-diretso na kami pa uwi. Bumili lang din ulit ako ng coffee dahil mahirap na baka antukin ako. Asa Skyway na nga kami. Ayun lang, maraming salamat sa panonood.